Nagsimula ang pelikula nang ipakilala sa atin ng isang batang babae na nagngangalang Ana, na nakatira sa attic kasama ang kanyang ama na si Gabe. Inaalagaan niya ito, pinapakain, at tinuturuan siyang magbasa at magsulat, ngunit hindi pinapayagang umalis si Ana sa attic. Si Gabe ay nagtanim ng takot sa bata sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa mga wildling na may malalaking ngipin at kuko na nangunguha ng mga bata sa kagubatan. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit niya pinananatili siya sa attic ay upang protektahan siya mula sa kanila. Sinabi rin ni Gabe na sila ang huling dalawang tao sa mundo at ang iba ay namatay na. Ang batang babae ay nagtitiwala sa kanyang ama at hindi kailanman sumubok na lumabas, lalo na't ang kanyang doorknob ay may kuryente. Nakapagtataka, pinapakain lang siya ni Gabe ng mga gulay para sa kung anong dahilan. Isang araw, nanaginip si Ana tungkol sa taong lobo na kumakain ng tao sa kagubatan. Hindi nagtagal ay nagising siya mula sa bangungot at natuklasan ang dugo sa kanyang kumot. Sa takot, tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang nangyayari, hindi niya alam na siya ay nagdadalaga na. Gayunpaman, sinabi ni Gabe na siya ay may matinding sakit at tinurukan siya ng kung anong bagay, na sinasabing ito ay gamot. Sinabi ng ama na dapat siyang mag-inject ng gamot na iyon araw-araw mula ngayon, at walang muwang na sumang-ayon ang batang babae. Naputol ang eksena sa pagkalipas ng maraming taon kung saan nakita natin na dinalhan ni Gabe si Ana ng cake para ipagdiwang ang kanyang ika-16 na kaarawan. Gayunpaman, lumilitaw na si Ana ay naging lubhang mahina dahil sa pang-araw-araw na gamot. Muli siyang tinurukan ni Gabe at naniwala siyang unti-unti na siyang namamatay. Pagkatapos ay nakiusap si Ana sa kanyang ama na wakasan na ang kanyang miserableng buhay upang mapunta siya sa mas magandang lugar. Nang marinig ito, naging emosyonal si Gabe at naglabas ng baril para barilin siya, ngunit hindi niya magawang gawin ito sa kanyang pinakamamahal na anak, kaya sinabihan niya itong ipikit ang kanyang mga mata at sa halip ay binaril ang sarili. Sa sumunod na eksena, nagising si Ana sa isang kama sa ospital na takot nang malaman na napunta siya sa hindi pamilyar na kapaligiran. Tumakbo siya palayo at umakyat sa bubong ng gusali kung saan siya ay namangha nang makita ang mundo sa unang pagkakataon. Gayunpaman, agad siyang kinuha ng mga manggagawa sa ospital at itinali siya sa kama. Di nagtagal, binisita siya ng sheriff na nagngangalang Ellen na tiniyak sa kanya na hindi siya dapat matakot. Inalis niya ang pagkakatali kay Ana at ipinaliwanag na siya ang nakakita sa kanya pagkatapos iulat ng kapitbahay na nakarinig ng putok ng baril. Pagkatapos ay nagtanong si Ana tungkol sa kanyang ama at dinala siya ni Ellen sa isa pang silid kung saan si Gabe ay nakitang himalang buhay pa at naka-life support. Nang maglaon, nakipag-usap si Ellen sa doktor na nagsiwalat na ang katawan ni Ana ay naglalaman ng mataas na antas ng leuprorelin na pumigil sa kanyang pagtanda. Ipinaliwanag niya na ito ay may matinding epekto at walang katibayan ng kanyang buwanang dalaw. Sinabi niya na kung nagpatuloy ang ganitong sitwasyon sa loob ng ilang araw, malamang na mamatay ang babae. Pagkatapos, dumating ang matandang doktor upang makita si Ana at ipinaalam sa kanya na dadalhin siya sa rehabilitation center kung saan siya pansamantalang titira. Tutol si Ellen sa ideya na ikulong siyang muli, ngunit ayaw makinig ng doktor. Nagsimula silang magtalo, ngunit biglang namagitan si Ana at sinabing gusto niyang sumama kay Ellen. Kasunod nito, umuwi ang dalawa at ipinaalam ni Ellen kay Ana na mananatili siya sa kanila hanggang sa bumalik ang resulta ng DNA. Habang nasa daan, si Ana ay tumitingin sa paligid ng bayan ng may pananabik habang binabantayan siya ng isang hunter na kilala bilang Wolfman. Sa bahay, ipinaghain siya ng hamburger, ngunit kinain lang niya ang karne dahil hindi pa siya nakakain ng ganito noon. Nakilala rin niya ang binatilyong kapatid ni Ellen na si Ray, na mukhang hindi masaya na makasama siya sa bahay. Bago matulog, hiniling ni Ana kay Ellen na isara ang bintana dahil sa mga wildling na gumagala sa labas at pumapatay ng mga bata. Ipinagpalagay ng sheriff na ito ay isang bagay na sinabi sa kanya ng kanyang ama at tiniyak sa kanya na walang mga bagay tulad ng wildling, ngunit nananatiling natatakot ang dalagita kaya isinara niya ang bintana at nagdasal bago matulog. Nang maglaon ay binisita ni Ellen ang dating tahanan ni Ana at napansin ang guhit sa dingding na naglalarawan ng wildling na nilalamon ng isang bata. Sa mga sumunod na araw, umangkop si Ana sa kanyang bagong buhay at kalaunan ay nagkaroon ng magandang ugnayan kay Ray. Tinuruan niya siya tungkol sa nangyayari sa mundo at pinanood pa siya ng kanyang mga pang-adultong video upang ipaliwanag kung paano ginagawa ang mga sanggol. Maya-maya, sa wakas ay nagsimula na rin siyang magkaroon ng buwanang dalaw. Si Ana ay nabigla sa una,
ngunit ipinaliwanag ni Ellen kung ano ito at tiniyak sa kanya na siya ay dalaga na ngayon. Isang araw, dinala ni Ray si Anna sa paaralan, at habang pumasok si Ray sa kanyang klase, pumunta si Anna sa silid-aklatan upang magbasa. Doon, nakilala niya ang isang sikat na estudyante na nagngangalang Jen, na nag-imbita sa kanya sa house party na gaganapin mamaya. Sumang-ayon si Anna at pagkatapos ay nagsimulang magbasa tungkol sa Northern Lights mula sa aklat na nakita niya sa library. Siya ay nabighani sa nakamamanghang tanawin at nagkaroon ng matinding pagnanais na masaksihan ito mismo. Pagkatapos ng klase, sinubukan ni Anna na hanapin si Ray ngunit sa halip ay nakatagpo ng bully na nagngangalang Lawrence at ang kanyang kaibigan. Tinangka ng dalawa na inisin siya hanggang sa dumating si Ray at nagpasimula ng away. Pagkatapos ay naghatid si Lawrence ng malakas na suntok sa tiyan ni Ray, ngunit gumanti si Anna sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya pabalik. Medyo natakot ang mga bully, kaya agad silang umatras. Nang maglaon, naglalakad si Anna sa kagubatan na nakayapak nang makakita siya ng hayop at nakaramdam siya ng matinding pagnanasa na habulin ito. Sinimulan niya itong sundan ng buong bilis ngunit hindi inaasahang pinahinto siya ng Wolfman. Iniligtas siya nito mula sa pag-trigger ng bitag ng mga ngaso na maaaring pumatay sa kanya. Sa gabi, habang inaahit ang mga binti ni Anna, ibinunyag ni Ellen na dumating na ang resulta ng DNA at si Gabe ay hindi ang kanyang tunay na ama. Malungkot na sinabi ng sheriff na hindi na siya magtatagal dito dahil naghahanap ang mga awtoridad ng permanenteng tahanan para sa kanya. Nalulungkot, pumunta si Anna sa bubong upang liwanagin ang kanyang isipan kung saan di nagtagal ay sinamahan siya ni Ray. Tinanong niya kung nakita na ba niya ang Northern Lights at sumagot siya na hindi niya nakita. Pagkatapos ay ibinunyag ni Ray ang tungkol sa kanyang yumaong ina at ikinwento na ipinangako nitong dadalhin siya doon. Sa kanilang pag-uusap, nakarinig si Anna ng mga ingay sa malayo at napagtanto na tumaas ang kanyang mga pandama. Nagtanong siya tungkol sa ingay at ipinaalam sa kanya ni Ray na maaaring iyon ang party ni Jen. Naalala bigla ng dalaga na inimbitahan siya ni Jen at nagpas siyang pumunta doon kasama si Ray. Di nagtagal, dumating ang dalawa sa venue, kung saan muling sinubukan ni Lawrence na takutin at insultuhin si Ray, ngunit hindi siya pinansin ng dalawa at nagsimulang uminom ng alak. Pagkatapos ay sumayaw sila sa romantikong kanta at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nauwi sa halikan. Sa sandaling ito ay nagsimulang magdugo ang bibig ni Anna at nagmamadaling pumunta sa banyo. Pagkatapos ay napansin niya ang ilan sa kanyang mga ngipin ay natanggal na ikinatakot niya. Samantala, kumatok si Ray sa pinto ng banyo at tinanong kung ayos lang siya. Nag-alok siya na iuwi siya ngunit si Anna na natatakot ay tumakas sa bintana at tumakbo sa kakahuyan. Di nagtagal pagkatapos, nakatagpo niya si Lawrence at marahas na pinunit ang kanyang mga damit at nagtangkang pagsamantalahan siya. Nagudyok ito kay Anna na isipin siya bilang isang wildling, kaya galit na galit siyang lumaban. Pinunit niya ang kanyang lalamunan gamit ang matatalas na ngipin, agad siyang pinatay. Kalaunan ay natauhan si Anna makalipas ang ilang segundo at napagtanto niyang nakapatay siya ng tao, ngunit nalilito siya kaya tumakbo siya sa dati niyang tahanan at doon nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, naligo si Anna at sinuot ang ilang damit ni Gabe. Pagkatapos ay umalis siya sa bahay at gumala-gala sa paligid ng bayan, kung saan kalaunan ay nakatagpo niya si Ellen. Inuwi ng sheriff si Anna at tinanong kung nasaan siya kagabi at ipinahayag kung gaano siya nag-aalala. Ngunit bago pa makasagot ang dalaga, dumating ang isa pang sheriff na nagngangalang Roger upang ipaalam kay Ellen na nawawala si Lawrence mula kagabi. Ibinunyag niya na ang binatilyo ay nasa parehong party na dinaluhan ni Anna at Ray. Gusto niyang tanungin si Anna tungkol dito, ngunit nangako si Ellen na kakausapin siya at pinaalis siya. Kasunod nito, bumalik si Ellen kay Anna at nagtanong kung alam niya kung nasaan si Lawrence. Gayunpaman, hindi tumugon ang dalagita at nagsimulang kulayan ang kanyang mga kuko. Sa sandaling iyon, dumating si Ray at hiniling na makausap siya ng pribado, kaya lumabas si Ellen sa kwarto. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa nangyari pagkatapos ng party at binalaan siya na kapag kumilos siya ng walang ingat, hindi niya siya mapoprotektahan. Nananatiling tahimik si Anna, ngunit napansin ni Ray na natanggal ang ilan sa kanyang mga ngipin. Natakot siya at tinawag ang kanyang kapatid, sinabing kailangan nilang dalhin si Anna sa ospital. Samantala, sinamantala ni Anna ang pagkakataong makatakas sa bahay at lumayo. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa kagubatan at muling nakasalubong ang Wolfman. Binigyan niya siya ng karne na kinain niya na parang mabangis na hayop.
Pagkatapos ay sinuri nito ang kanyang mga kuko at ngipin at ipinaalam sa kanya ang nakakagulat na katotohanan na siya ay isang wildling. Inihayag ng Wolfman na nilipol ng mga lokal na hunter ang pamayanan ng mga wildling 16 na taon na ang nakakaraan upang lipulin ang mga ito. Gayunpaman, tila hindi naubos ang lahat ng wildling dahil siya ay buhay pa. Pagkatapos ay itinuro niya si Ana sa isang kuweba at sinabing naroon ang kanyang ina. Nasabik ang dalagita dito at agad na pumasok sa loob ng kuweba. Gayunpaman, sa pagpasok ng kaunti pa, natuklasan niya ang bungo ng kanyang ina na may butas ng bala. Nalaman natin sa isang flashback na si Gabe ay isa sa mga lokal na hunter na pumatay sa kanyang ina. Ngunit nang mapansin niya ang mukhang tao na sanggol na umiiyak sa malayo, hindi niya nagawang barilin ito. Sa halip, pinili niyang palakihin siya bilang kanyang anak at tinurukan siya ng Luperellen araw-araw upang hindi siya mag-mature at mag-transform sa isang wildling. Sa kasalukuyan, bumalik si Ana sa ospital at pinagmamasdan si Gabe mula sa malayo. Nang lumingon ito at nakita siya ay kinakabahan at tumakas. Pagkatapos ay bumalik siya kay Ellen at emosyonal na niyakap ito. Ngunit sa kanyang pagkagulat, bigla siyang pinusasan ng sheriff at inihayag na natagpuan ang bangkay ni Lawrence sa tabi ng damit ni Ana. Humingi ng paumanhin si Ellen para dito at inilagay ang dalagita sa bilangguan para sa pagpatay. Kinagabihan, binabantayan ni Roger si Ana nang dumating si Gabe para makita siya pagkatapos lumabas ng ospital. Pagkatapos ay ipinahayag na sina Roger at Gabe ay parehong miyembro ng hunter na pumatay sa mga wildling 16 na taon na ang nakalilipas. Nakipagkita si Gabe kay Ana at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang alagang aso na si Jasper, na nabaliw pagkatapos niyang pumunta sa bahay. Inamin niya na kinailangan niyang patayin ang aso, isang desisyon na pinagsisisihan pa rin niya. Sinabi niya kay Ana na ang pagligtas sa kanyang buhay ay ang kanyang pinakamalaking pagkakamali dahil nanumpa siya na papatayin ang lahat ng wildling. Pagkatapos ay iniabot ni Gabe kay Ana ang syringe na puno ng nakamamatay na dosis ng Luperellen at hinihimok siyang kunin ito. Gayunpaman, tumanggi ang dalagita na mag-inject sa sarili, na nagudyok sa nabigong si Gabe na mag-walk out. Kinaumagahan, dumating si Ellen sa selda ni Ana upang suriin siya at natuklasan niyang nagtatago siya sa ilalim ng kama ng bilangguan. Binuksan niya ang pinto at nilapitan siya, ngunit mabilis na bumangon si Ana at nilock ang sheriff sa loob bago tumakas. Sa labas, napansin niya si Ray na nasa kotse ng kanyang kapatid at hiniling sa kanya na ilayo siya. Nag-aalala si Ray na baka magkaproblema siya sa pagtulong sa isang takas, ngunit kahit papaano ay nakumbinsi siya ni Ana. Sa daan, ibinunyag niya na siya ay wildling pero hindi maintindihan ni Ray ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ay tinanong niya kung saan sila pupunta, kung saan tumugon si Ana na sa Northern Lights. Gayunpaman, itinigil ni Ray ang sasakyan at ipinaalam kay Ana na may tracking device ang sasakyan ng pulis at mahuhuli sila. Hinimok niya itong bumalik sa bayan, ngunit tumanggi si Ana at tumakas sa kagubatan, na nagudyok sa kanya na sundan siya. Sa gabi, lumangoy si Ana sa lawa habang si Ray ay nagsisindi ng apoy upang hindi siya ginawin. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang basang damit para patuyuin ito, ngunit bigla siyang niyakap ni Ana ng buong pagmamahal. Niyakap din siya ni Ray at napansin niya ang makapal na buhok na tumutubo sa kanyang likod, ngunit tiniyak niya kay Ray na hindi siya sasaktan. Ang dalawa pagkatapos ay naging mas malapit at sa huli ay nag-ibigan sa gabing iyon. Samantala, nakipagkita si Roger kay Gabe at inakusahan siya ng pagpapalaki ng wildling at sanhi ng kaguluhang ito. Inihayag din niya na si Ellen ay nagtatanong at hindi siya sigurado kung ano ang isasagot sa kanya. Gayunpaman, tiniyak ni Gabe sa sheriff na alam niya kung saan nagtatago si Ana at inutusan siyang tipunin ang mga hunter. Kinaumagahan ng magising si Ana, napansin niyang halos naging kuko ng hayop ang kanyang mga kuko. Ilang sandali pa, dumating ang ilang hunter upang tambangan sila at aksidenteng nabaril si Ray sa braso. Ang dalawa ay tumakas para sa kanilang buhay at nauwi sa pagtalon sa ilog. Iminungkahi ni Ray na malapit lang ang sasakyan at maaari nilang hanapin ang kanyang kapatid, ngunit napagtanto ni Ana na hindi siya maaaring isali sa gulo na ito. Hiniling ni Ana na umalis siya ng mag-isa habang nananatili siya sa kagubatan. Nalungkot si Ray sa pag-iisip na iwanan siya, ngunit naunawaan na niya ang sitwasyon niya ngayon. Maluha-luha siyang nagpaalam at tumungo sa kalsada kung saan agad niyang nakasalubong si Ellen. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa 3 buwan na nakalipas kung saan si Ana ay nawawala pa rin at ang mga hunter ay patuloy naghahanap sa kanya.
Pagkatapos ay nakita natin si Ana sa malalim na kagubatan kung saan siya ay may maitim na balat at buhok sa karamihan ng bahagi ng kanyang katawan. Isang araw nakita ni Ray ang mga hunter na nagkakarga ng maraming lata ng gasolina at pinaghinalaan niya na tinutugis nila si Ana. Agad niyang tinawagan si Ellen at nagpa siya ang dalawa na sundan ang mga hunter. Sa gabi, dumating sina Roger, Gabe, at ilang iba pang hunter sa kagubatan at sinimulang salakayin si Ana. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, nagawa ni Ana na ibagsak ang ilan sa kanila bago tumakas. Dumating si Ellen sa pinangyarihan, ngunit hinarap siya ni Roger habang may nakatutok na baril, inakusahan siyang nakikialam sa kanilang trabaho. Papatayin na niya ito nang biglang lumitaw si Ana at tinapos siya. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang buntis na tiyan kay Ellen bago tumakas pabalik sa kanyang hideout. Sa gabi, nagpa siya ang mga lalaki na sunugin ang kagubatan upang maalis o sunugin ang wildling. Natuklasan ni Ana ang isang daanan sa kuweba na naglalaman ng mga labi ng kanyang ina at kalaunan ay nakarating sa bundok. Nang sa tingin niya ay ligtas na siya, tinamaan siya ng tranquilizer dart at ang umatake sa kanya ay walang iba kundi ang itinuring niyang ama. Hindi nagtagal ay bumagsak si Ana sa lupa, na paralisa, habang si Gabe ay nabigla nang makita ang kanyang dinadala. Gusto ni Gabe na magsagawa ng C-section bago siya patayin para makuha niya ang sanggol. Nagpatuloy si Gabe upang hiwain ang kanyang tiyan na nagsabi na kung ang sanggol ay isang babae, tatawagin niya itong Ana. Gayunpaman, ginamit ni Ana ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang droga at naging isang mabangis na wildling. Pagkatapos ay pinunit niya ang lalamunan ni Gabe at pinatay siya bago siya nawalan ng malay. Maya-maya, nagising si Ana at nakita niyang tinatahi ng Wolfman ang kanyang tiyan. Kinaumagahan, hinahanap pa rin ni Ellen at Ray si Ana nang masulyapan nila ang kanyang pagtakbo patungo sa mga bundok. Hindi nagtagal ay nawala siya sa paningin at napagtanto ng dalawa na mas mabuting palayain siya. Makalipas ang ilang sandali, si Ana naganap na nagbagong anyo ay naglakbay sa malayong hilaga, nakarga ang kanyang bagong silang na anak sa ilalim ng ningning ng Northern Lights. Pagkatapos ay narinig niya ang malayong iyak ng isa pang wildling na nagpapahiwatig na hindi lang siya ang nakaligtas sa kanyang uri. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.